Ayun po, magandang araw po sa inyo lahat at welcome again to JLat Vlog at welcome again sa mga viewers po namin dyan at sa mga prospect buyer po namin na parati pong nag-aabang sa mga binablog po namin mga properties. So yun nga po, for today's episode po, dito po tayo sa isang barangay dito sa aming hometown, dito po sa bayan ng Kuya po, at meron kaming ipapakita sa inyo na residential po ito, house and lot, at meron po sa likod po niya ay farming po siya, farm lot. So tara po, tignan po natin itong property na ito. So ay po, ito na po yung property na ibinebenta. Ito po ay mayroon na pong gate at ang kagandahan po nito ay nabakuran na po itong buong property. So ang sukat po ng property na ito ay 1 hectare po siya, more or less, at ito po ay nakatutok po siya sa Barangay Road. Yan po yung Barangay Road papunta po sa Provincial Road. Siguro estimate ko nasa mga 2 kilometers po siguro, estimate lang po yun. Sa town proper po ng Kuya po, estimate ko siguro nasa mga 15 kilometers po. Sa Anao T-Plex, siguro mga 30 minutes po driving papunta po rito sa property na ito. So ito po, residential po ito, at yung katabi ng property ay mga kabahayan po siya. Kitang kita naman po sa video. May power line na po dito, internet connection ay nakakabit na. Mayroon na po internet connection itong property at meron na pong power line na nakakabit at meron na pong solar. So pasukin natin itong property, at ito nga po sa bungad yung kanyang bahay. Dito sa harap po may mga puno po dito, may aratilis at merong parang kalamansi yata to. Ayan. So ito po, ito na po yung bahay. Pasukin pa itong bahay. At ang presyo po ng property nito ay 4 na milyon po. Ayan, pag-usapan nyo na lang po ni seller yung mga obligasyon po ng bawat isa. At ito po ay na-transfer na daw po yung title sa pangalan po na nagbebenta po ngayon. So ito yung kanyang salas. Ayan. At nakabubitan na po yung bahay. Ilang kwarto dito, boss? Dalawang kwarto? Tapos may CR yan. Parehas na may CR. Ito may CR. Ito wala. Nandito yung CR nila nakaseparate. Nakaseparate yung CR. So ito yung kwarto na unang kwarto. Ayan. Talagang dinevelop po nila. Ayan, nakabubitan na po. Itong bahay ay mga wala pong gamit. So sa makakabili po nitong house and lot po na ito ay talagang kayo na po bahala bumili ng mga gamit dito. So ito, boss, walang mga gamit to, no? Wala. Ilanggal. Dito natin mo isa pa. Oo. So ba't nila binibenta, boss? Tiga-Amerika, tiga-ibang bansa kasi niya. At ayun, mga bansa. Pero uuwi naman siya kung sakaling may Yun nga, wala plano. Sino pipirma doon sa sakaling? So yung kapatid. May space or okay, May nice. kapatid. So meron daw po siyang kapatid, yung may-ari po nito. Siguro binigyan po ng SPA para pumirma sa lahat ng mga transaction nito. So ito po yung pangalawang kwarto. Ayan, meron pong cabinet. Nakabubitan na rin po. At may ilaw. Kaso hindi pa rin. Reconnect na lang. So ito, gumagana nito. gumagana yun. Babayaran na lang ulit kasi nga rin. Converge pa pala. Ayan yung kanyang internet. So ito yung kanyang dining. Ayan. Yung mga cabinet. Tapos yung CR. Ayan. Ito po yung kanyang kusina. Ito po yung kanyang CR. Ayan, sa akin po ay yung nakat daw po yung kuryente kaya walang ilaw. Pero i-reconnect na lang. So ito po yung kanyang CR. Ayan, may shower na rin po siya. Ayan po. May lababo, may salamin. Ayan po. At ito po yung kanyang kitchen. Ayan, ito may mga cabinet po. Ayan. Talagang naka-hanging cabinet po yan. So yung mga cabinet na yan, boss, tatanggalin yan. O itong bahay lang tayong house and lot lang talaga. So yung mga gamit talaga na naiwan dito, mga tatanggalin yan. Ayan. So puntahan naman po natin yung kanyang likod. So tara po, puntahan po natin yung pinakalikod ng property. Sa likod po ng property ito, itong likod ng bahay, ay ito po ay tinatamnan po nila ng mga fruit bearing. Ayan, ito mga gulay at kung ano na po tinatanim po nila. Sa ngayon po, ang source of water po dito, yung tangke ng tubig. Deep well po yan. Ano yan, boss? Electric pump? Shallow pump. Shallow pump siguro yan.
Ayan po. So may, ito boss, CR din to. O si ate. CR din dito. Merong CR dito sa likod ng bahay. CR. Pangalawang CR ito. Ayan. Oh, sige, sige. Okay lang, okay lang. Okay. Ano yan? Kasi hindi nalilinis. Opo. So kasama pa rin yung caretaker po namin, caretaker po ng may-ari po dito sa property nito. Sinamahan po kami upang ipakita po sa inyo at ilibot po sa inyo itong napakagandang house and lot. Ayan. So dito po sa pinakalikod po ng property, may mga talim po silang mga buko, mga kalamansi, at may mga talong din ako nakikita, mga gulay. Ayan po. At may mangga rin. Ilan yung mangga niya boss? Isa lang. Meron po isang mangga. May ito yung Gimilina. Ay hindi, mahogany pala. Ayan. At itong property ay nabakuran na boss, no? Okay. Nabakuran na po ito. Buong property po nabakuran na daw. Ayon po kay caretaker po. Ano yan boss, pag nabenta, saan kayo pupunta niyan? Santa Rosa. Paano kung sakali yung nakabili kayo rin ang gusto niyang kuning caretaker? Pag-isipan. Bakay. Ayun po. Oo. So ayan po yung itong bahay kasi ng bahay po nakakabit na po yung kuryente at yung internet connection. Ang sabi po ni caretaker na disconnect, kaya ang mas maganda na po gawin dito, i-reconnect na lang po kung sakaling nabili niyo po itong property. At ito nga po ay yung title po niya, yun nga po ulitin ko po sabihin po sa inyo, ay na-transfer na daw po sa pangalan po ni seller. At nasa taga-Amerika daw po. So ang pipirma daw po sa deed of sale kung sakali ay yung kanyang kapatid. Siguro binigyan po ng SPA o Special Power of Attorney para sa lahat ng transaction na gagawin. Ito yung kambingan. So ito po yung kulungan ng kambing. Ay, kambingan. Ayan po. Paano yan boss? Kasama sa bentahan yan? Oo, lahat So yun po sabi po ni caretaker, itong mga kambing po ay kasama na daw po sa bentahan. Ay, di kasama yung kambing. So hindi kasama yung kambing. Okay. Paano yan po? Saan yung dadalhin yan? Mga kambing na, ibebenta nyo na. O di paano pag bilhin na lang din yung bilhin na lang din ni buyer kung sakali. Okay. At ito naman po yung kulungan ng baboy. So ganun din yan. Bibilin na lang din ni buyer kung sakali yung mga laga nilang baboy. Yan yung pahingahan. Ito yung kasama yan. pahingahan. Oo, Kasama itong mga to sa bentahan. Yung kulungan ng baboy. Yung baboy. Tapos meron pang palaisdahan. Ito. Ay, may palasdahan pa. Kung gusto nilang mag-fish pan. Ito. So ito po, meron pong 3 baboy na alaga nila. Siguro po pag nabili po nyo ito, i-request na lang po natin yung isang baboy, lechonin na lang. Ito yung palagaan ng mga fingerlings. Dito, fingerlings. Dito pa palaki yung mga fingerlings bago nila ilipat sa fish pan. May fish pan ba to? Wala. Actually, wala. Kahit dyan na lang nila palaki. Sa bagay, pwede naman. Oo, mga... Tsaka maluwang naman sa likod, pwede pa namang Pwede silang magpagawa dyan ng fish pan. So May kamuting kahoy dito. may mga kamuting kahoy po dyan. Ayun po. Doon sa likod, maluwang pa. Oo. Maganda pa siyang pagtanom ng mga gulay. Tapos yung isang bahay niyo, may kuryente doon. May kuryente. Napansin ko rin, lahat ng parte ng lupa, may mga faucet. Ayun may mga Yan, malaki lubos niyan, 200,000 yata ito. yung lubos niya sa pag-install ng ganyan. Yan yung kumukuha ng tubig sa lahat. Ayan, yung pinaka, yun nga, yung submersible yata to. Submersible. Submersible. Kala ko shallow pump na submersible ito. Dito sila kumukuha. Ngayon, pinapunta yung tubig doon sa tangke. Kasi itong iba naman, Malakas yan. malakas yung niya. Saka yung pressure niya malakas. So, po, pasensya na, medyo mahangin. Yung kaya naririnig niyo po sa video yung hangin. Ayan, so punta naman dito natin sa bandang likod ng property. Ayan. Kaya paano ukan yun? Yun naman po daw po ay manukan, yung part na yan. Ito naman pong part na to, kambingan. Yun nga lang po yung kambing daw po ay hindi kasama sa bentahan. Siguro, bilhin nyo na lang din po yung kambing para may alaga na po kayo agad. Ito naman daw po ay manukan. Ito yung power switch sa lahat. Ito yung power switch. Yung pinaka-breaker niya. Breaker. Ito daw po yung pinaka-breaker po. Power switch lahat. Pag pinatay mo lahat yan, patay lahat. Okay. Kasi dito nakakabit naman yung kuryente na isa. Ayun yung kontador namin. Dito sa sa farm.
Doon sa bahay, naka-separate naman yung kuryente na. Diyan yung nag-ready. Ito yung kulungan ng mga manok naman. Bahay ng manukan. May bibi pa, may alagang bibi. So ito po, itong farm na to talagang residential farm na to siya, house and lot na may mga alaga na pong mga hayop. Ito sa likod, ito may mga tanim po silang mga talong. Talong po kaso nga lang naani na po siguro itong mga to, kailangan ulit palitan. Ang kagandahan po nito, hindi na kayo magpapagod. Kasi nga hindi na kayo magpapagod magdilig dahil tignan nyo nga naman po may mga faucet na po. Paglagay na lang kayo ng hose, ano nyo na, nakaabang na, naglagay na lang kayo ng hose. Ayan. At maganda po dito sa likod, meron kayong mountain view. Ayan, Mount Bangkay, kitang kita po dito, malapit lang po. Oo nga, pwedeng resort dito, maganda. Dito sa barangay ito, wala pang resort dito eh. Oo. At kitang kita rin po dito yung bundok po ng ng Amorong at bulubundukin po ng Caraballo. Ayan, kitang kita po dito. Tignan niyo po kung gaano kaganda itong property po nito. At secured na po dahil lahat po ng part po ng lote ay nakabahod na. Ang bahod po nila ay hog wire, tapos yung kanilang poste ay concrete post po. May mga tanim din po silang mga saging. Boss, ilan yung saging mo dyan, boss? Ayan, 200. At 200 na puno. Ay kayo rin nagtanim. Anong variety ito, boss? Sabang imported yan, malalaki. Sabang imported, malalaki. Ilan lang tinanim yan. So ini-import din to kung sakali. Galing pa ng itong mga to. Galing ng yan. Pinili ko talaga yung bitin yan. Ito Kaya, naman yung bahay ng caretaker. Caretaker no Kami. Okay, kaya bahay namin caretaker. Ayan po. Kaya may kuryente din dyan. May kuryente na. So, ang kagandahan na po, meron na pong bahay ng caretaker, di nyo na po problemahin. At na lang, i-maintain na lang. Yun po yung pinaka-boundary sa bandar po, sa bandang poste niyan. Ayan. Ang haba nito, siguro na sa mga mga 300 meters siguro. Tapos yung frontage niya siguro Isang hektarya nga. mahigit sa hektarya. Kasi hindi pa yan dali yung bakod niya. Pag nalawin dito actually, Alam ko, ang sabi nila sa amin noon diyan, gagawin niya tandaan yan eh. kaya nga dyan nilagay. Pero Inusog. kung mananawag yung titulo kasi nung panahon na yun, wala pa yung titulo. Sa ngayon yung titulo niya na-release na. Oo, na-release na. Hawak na nung So ibig sabihin to, clean title po ito. Buhay po yung nagbebenta ng property. Siguro ang titulo nito, electronic title na yung bago ngayon, yung kulay blue. Sayang nga lang po ay wala daw po silang Xerox ng titulo, ipapakita ko sana sa inyo. Pero kung sakaling interesado po kayo at tignan nyo itong property na ito, siguro doon na lang po siguro nila ipapakita yung kanilang titulo. Ayan. Ulitin ko po, itong property po na ito ay 1 hectare po ito, mahigit daw. Sabihin natin 1 hectare more or less na lang po. Dahil hindi po namin nga nakita yung pinaka-exactong sukat ng property dahil wala po silang Xerox na titulo. Ito po sa tax updated na boss. Every year sila nagbabayad. Bayad na po lang ng milyar po nila. So, hindi natin po problemahin po yun. At tawag po dito ay yung nakapangalan sa title. At kagandahan nun, may bahay na po kayo, may bahay ng caretaker, may mga bahay na rin po yung mga alaga nilang mga hayop, at may mga part po kayo na pwede nyong tamnan ng mga gulay, may mga part na pwede kayong gawing fish pan, at may internet connection na, may power line, source of water, deep well, kitang kita nyo naman po, at tutok na po sa barangay road, pinaka dead end na po yung barangay road po na iyon sa property na ito. Ang layo po niya sa provincial road, estimate ko mga 2 kilometers, so baka wala pa. Sa town proper po ng kuya po, mga 15 kilometers po siguro. Sa Anao Tiplex, mga 30 minutes driving. Sa Maynila, mga 3 hours driving po. Ayan, sa mga gusto pong tignan tong property nito, so mga gusto mag-ocular visit, tawagan nyo lang po ako, i-schedule po natin para masamahan po namin kayo at para makita nyo rin po itong property na ito. At para makausap nyo rin po yung caretaker. Ayan. Kasi sila po nakadirect po sa mismong may-ari. Ayan.
At kami po ay hindi po nakadirect sa may-ari kasi nga po meron kaming source po dito sa property na ito. Nilapit po nila sa amin upang kuhanan ng vlog, ng video. Ganun din po, papaliparan po namin ng drone para makita nyo po yung kabuuan ng property sa aerial at para ma-highlight po namin yung boundaries po talaga ng property. At kahit hindi na namin highlight kasi may bakod naman na. Ayan. May mga saging, may mga talong, may mga kalamansi. May isang puno ng mangga, may mahogany, may mga aratilis, ayan. May mga ano pa tawag doon, yung malunggay. Nakita ko yun eh. Okay, bibili nito kasi may farm ng baboy. Oh, may farm ng baboy, may farm ng kambing, may farm ng manok, may farm ng isda. Walang problema yung tubig. Oh, wala problema yung tubig. May magandang view ka pa. Oo. So ayun. At sa mga bago pa lang sa aking YouTube channel, huwag niyo sanang kalimutan mag-subscribe po. At pakihit na rin yung notification bell para ma-update po kayo sa mga binablog po namin mga properties na ganito. Ulitin ko po, ang presyo po ng property ay 4 na milyon po. So hanggang dito po muna at maraming salamat po sa inyo lahat at God bless po.